Kaibigan, ano tong mga pagkaing mataas sa taba? Okay? Matataba, very fatty, pero mabuti at healthy sa inyo. Meron pong good fats at bad fats. Ito yung mga good fats. Tingnan natin. Yan, no? Kita nyo yung forma. Very fatty siya, pero good fats siya. Ang bad fats, ito yung mga pork chop na taba, steak, di ba? Sinigang na baboy, lumulutang yung taba. Yun ang mga bad fats. Pero ang good fats, galing dito. Hindi natin alam, marami siyang fats. Pero mabuting klase ng fat. Tingnan natin, ha? So, hindi pare-pareho. Itong 8 pagkain na to, mataas siya sa fats, hindi nyo lang alam. Number 1, mani. Sari-saring mani, pwedeng ordinary peanut, pwedeng mga almond, walnut, ito mga pecan, kasoy, okay din yun. Ang mani kasi, siksik talaga siya sa vitamins and minerals. Talagang solid siya eh. Mataas sa fiber, sobrang daming protina, pampalakas talaga siya, protein. May vitamin E, may magnesium, vitamin E and magnesium, bihira lang pagkain meron nito. Meron ang mani. Nakita nila yung mga taong mahilig sa mani, less nagkakasakit. Ano? Less obesity, less heart disease, less diabetes. Pero, yung mani na kinakain nila, hindi yung mani na kinakain nating mga Pilipino na masyado maalat, masyado maasin, masyado mamantika, o yung mga commercial na mani na nabibili sa supermarket na ang daming asin, ang daming betchin, ibang usapan yon. Ma-high blood tayo. Ito yung mani talaga na low salt o no salt. Merong ganyan eh, yung walang asin o konting-konti lang. Yan ang mas healthy mani. Tsaka sa dami, mga isang dakot lang, mga 30 grams, ganun lang. Protein, fiber, vitamin, minerals, maraming antioxidant, meron pang phytosterol, maganda to para sa puso, diabetes. May pag-aaral, 375,000 people pinag-aralan. Yung mahilig sa mani, mas healthy. Hindi tumataba, mas hindi nagkakasakit. So, isang dakot everyday. Daming benefits ang mani. Weight loss, puso, anti-cancer, may tulong. Number 2, hindi nyo alam, mataas sa fats to. Avocado, 80% fat. Diba? Very oily siya, oh. Pero yung fat niya, ibang klase. Hindi siya taba ng baboy. Monounsaturated fat siya or oleic acid. Ito yung good fats na anti-inflammatory at maganda sa balat. Diba? Pampaganda to ng kutis. Kung gusto nyo gumanda kutis, avocado ang secret natin. Okay? Mataas siya sa potassium, 15%. Maraming antioxidant. Hindi nakakataas ng cholesterol yung ganitong klaseng taba. Good fats ito. Anti-cancer, pampababa ng cholesterol. Ayan po, oh. Medyo mataas lang sa calories. Kaya wag na lagyan ng maraming asukal o condensed milk. Pero tingnan mo yung fats niya, 14 grams of fats. Pero good fats, monounsaturated fats. So, pwede mag-avocado. Gusto natin yan. Health benefits, meron siyang mga healthy cholesterol, mataas sa fiber, anti-inflammatory. Next, ito, bihira ito ma-discuss, kesong puti. Okay? Carabao milk eh. Usually, Carabao milk ang ginagamit. Mas nutritious pag Carabao milk. Pero may kesong puti na cow's milk, goat milk, hindi ganun kasustansya. Ang kesong puti, siyempre cheese eh, galing sa gatas, high protein. Gatas parang complete food eh. High protein, high calcium. Di ba gatas, calcium. Phosphorus sa buto, iron sa dugo. So maganda siya, para siyang magandang klase ng gatas, nagiging kesong puti. Merong ordinary cheese na bibili natin sa supermarket. Ngayon, pagdating sa ordinary cheese, medyo controversial to. Okay? Dapat titingnan nyo yung label, nutritional value niya. Meron kasing keso na very commercial eh. Parang halos walang vitamina, minerals, parang lasang keso lang. Ayaw natin ng ganon. Gusto natin yung tunay na keso, tingnan nyo yung magandang gawa na marami dapat calcium, maraming B12, maraming phosphorus, maraming selenium at ibang nutrients at mataas sa protein. Yung tunay na magandang klaseng keso, high protein, parang gatas siya at maganda siya pati sa puso.
So, good for the bones. Kung alanganin tayo, di Quezon Puti na lang. Quezon Puti, up to 1 week lang sa refrigerator. Dapat kakainin na. Number 4, out of 8 na fatty foods, egg yolk, egg white, itlog. Ang itlog, talagang bagay to pang mahirap. Considered mura siya at sobra dami niyang sustansya. Bakit sobra dami? Maraming component ang itlog na wala sa ibang pagkain. Choline, choline, 27%. Bihira ang pagkain na may choline. Choline, kailangan niya ng utak natin. Parang acetylcholine yan neurotransmitter. So, kailangan ng choline para sa utak, para sa nerves. Meron siyang vitamin D, as in dog. Diba? Galing sa araw. Konti lang pagkain may vitamin D. Kailangan natin to. May choline, may vitamin B. Maraming laman ang itlog. Maraming protina. Yung egg white, very important yan. High protein yan. Pampapayat, pampabusog. Ngayon, ang controversial yung egg yolk sa may sakit sa puso, may mataas ang cholesterol. Ngayon, kung meron talaga may sakit na sa puso, siguro yung egg yolk, mga sa isang linggo, mga 5 lang siguro. 5 in a week, 3 to 5, wag araw-arawin. Or at most 1 in a day, okay lang. Gusto nyo kumain maraming itlog, pwede, puro egg white. Egg white, walang problema. Yung egg yolk, medyo limited lang kung may sakit sa puso. Pero kung wala naman sakit sa puso, 1 to 2 eggs in a day, sa tingin ko okay lang. Or average na lang 1 egg in a day, pwede na yan. Lalo na kung sa mahirap, ito lang ang protina, pwede yan. Kita nyo yung itlog, ang dami, Doc Lisa, molybdenum, 37%, selenium, 55%, choline, 53%, omega-3, vitamin B's, ang tataas lahat, vitamin D, vitamin E, So, talagang kompletong-kompleto siya. Solid talaga to. Number 5 out of 8 na fatty foods. Ito, fatty. Tabahan ng bangus. Okay, taba. Galunggong, di ba? Tamban, galunggong, mackerel, sardine, sama natin bangus, salmon, mahal, pero maganda. Omega-3 fatty acids, maganda sa puso, maganda sa cholesterol, maganda sa triglyceride, baka makababa ng blood pressure, iwas palpitation, cardiologist po ako, alam ko to, iwas arrhythmia, regular heartbeat, maganda yung fatty fish na yan. Tuna pwede rin. Kaya lang ang pagkain nito, mga 2 to 3 times in a week lang. Huwag rin araw-arawin na masyado marami kasi yung iba, yung malalaking isda kasi may mercury So, mga 3 times in a week, okay yan. Kung walang mabiling fresh fish sa ibang lugar sa buong mundo, pwede naman delata. Kung talagang walang choice. Okay? Tulad ng mga salmon, kita mo, high fat siya, 5.4. Pero omega-3 fat siya. Good fat siya. Sardines, sa mataas ang uric acid, pa konti-konti, okay lang. Sardines, medyo maalat. Yung delata, medyo maalat. Pero pwede na rin, di ba? Mababa naman siya sa bad fats. Tsaka mayroon siyang vitamin B12, vitamin D, calcium. Pang mahirap, pang tawid gutom, okay na po yan. Tuna, okay rin mga 2 to 3 times in a week. Tuna in water, omega-3 fats, protein, vitamin B12. Napakaganda. Dark chocolate, di ba? Dark chocolate, very healthy. Kailangan dark Hindi siya milk chocolate o yung iba. Ang dark chocolate, kailangan 70% cocoa. Mapait to. Ibig sabihin ng mapait, konti lang sugar niya. Hindi siya ganun katamis. Mapait siya. Tapos, ang kakainin mo, syempre hindi buong bar. Mga 30 grams lang. Kung ganito, mga 3 peraso lang. Maliit lang, mga ganyan lang. Everyday. Gaano karaming taba ito? 65% ng calories galing sa taba. Pero yung taba niya, good fats May antioxidant, may resveratrol. May pag-aaral yung resveratrol sa mga animal studies, pampabata Oo, itong resveratrol, nasa grapes din yan. Number 7, tofu, tokwa. Diba? Mga vegetarian, puro veggie meat, diba? Ako, mahilig ako sa veggie meat. Puro tokwa, puro tofu. Ano maganda sa tokwa? Good fats din yan. Ayan monounsaturated fat. Polyunsaturated fat. Ang masama, yung baboy baka na saturated fat. Ito iba Polyunsaturated. Ito yung good fats
May 10 grams of calcium para sa buto. May 11 grams of protein. 10% pala calcium, 11 grams of protein. Kaya napaka-healthy, napakaganda. Cholesterol-free, low sodium, maganda po to. Weight loss, cholesterol, di ba? Yan, maganda. And lastly, pag pipili kayo ng mantika, okay naman yung ibang mantika, coconut oil, maraming coconut sa Pilipinas. Pero wag din masyado marami. Kasi hindi tayo sure, yung iba doon, saturated fat. So, pwede yung ibang oil, konti lang. Kung gusto niyo mas maraming oil na siguradong may pag-aaral, may medical studies na healthy, yung olive oil may pag-aaral talaga. Mga Mediterranean diet na patunayan, pampahaba ng buhay, less sakit. Pero yung olive oil, less heart disease, maganda sa blood sugar, hindi nakakataba, mono-unsaturated fat siya, good fat. May vitamin E, vitamin K, maraming antioxidant. At pag mahilig ka sa olive oil, imbis na butter, margarine, mayonnaise at full cream milk, mas maganda sa puso. Yun na nakita nila. So, yan po. Good for the skin, heart disease, blood pressure, antibacterial, anti-inflammatory, ang olive oil. Merong olive oil na pangluto, mahal lang ang problema natin dito. So, yung mga in-explain ko sa inyo, puro good fat siya. Okay? So, para maiba yung isip nyo, hindi ibig sabihin mataba, masama na agad. Itong good fats na binanggit kong 8, nakakabusog, maganda sa blood sugar, maganda sa cholesterol, maganda sa timbang, at maganda yan. Kasi pag puro ganito, nababawasan yung sugar, at yung mga processed na carbohydrates. Sana po nakatulong tong video about good fats na pwede natin kainin kahit may sakit sa puso, kahit may diabetes. Itong mga fats na to ang maganda para sa inyo. God bless po.